Isa sa pinakamakasaysayang lalawigan sa bansa ang Laguna. Kanlungan ito ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Isa rin ito sa mga nagpakita ng tapang noong 1896 Revolution. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Sa susunod pang 2 araw ay patuloy nating tututukan ang mga kaganapan ng 2014 Palarong Pambansa. Kilala ang bayan ng Santa Cruz bilang sentro ng kalakalan at kapitolyo ng Laguna, ang resort bansa. Dito po masasaksihan ang maalab na tag-iisa ng galing ng ating mga student athletes para sa pride, honor at future spots sa World Sports Echelon. Samahan niyo po kami sa pagsubaybay sa maagang paglabas ng tapang, bilis, galing, lakas at talento ng mga batang-bata subalit magigiting na atleta ng ating bansa. Ako po si Snow Badua at ito ang PTV Sports Palarong Pambansa 2014 dito sa lalawigan ng Laguna. At upang mas malawak nating matunghayan ang mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2014, nakatutok sa iba't ibang mga playing venues ang ating mga sports tropa. Nagparamdam na ng lakas ang reigning athletics champion Western Visayas. Kumilos na rin kaya ang perennial rival nitong National Capital Region? Yan ang ating aalamin sa 4th day of action dito sa Laguna Sports Complex Track and Field Oval. Ako po si Dennis Principe. Final day of Artistic Gymnastic Wars. Yan po ang aking ihahatid sa inyo mula dito sa University of the Philippines Copeland Gym sa Los Baños, Laguna. Ako po, si Meg Siozon. Kada taon, hindi mabilang ang mga meet records na nabubura sa swimming competitions. Kaya naman palagi tayong nakatutok sa mga aksyon. Dito sa Laguna Sports Complex Swimming Pool, ako si Cristabel De Leon. Sa aking pag-iikot dito sa Laguna, napansin ko ang patuloy na pag-akap ng mga Pinoy sa sport na badminton. Kaya samahan niyo ako sa aking pagsubaybay sa walang humpay na katawan dito sa Wackers Badminton Court sa Victoria, Laguna. Ako si Keisha Halid. At bago namin ihatid sa inyo ang mga kaganapan sa 4th official day of action ng 2014 Palarong Pambansa, silipin po muna natin ang mga pinakamaiinit na balitang sports sa loob at labas ng bansa. At syempre, numero 1 po sa ating listahan ang mga student athletes na kuminang dito sa lalawigan ng Laguna. Nagpamalas ng lakas ang National Capital Region sa 4th day of Athletics Wars dito sa Laguna Sports Complex Track and Field Oval sa Santa Cruz. 4 na ginto ang inangkin ng Big City athletes, bagay na nagpalakas sa kanilang tsansa na maagaw ang overall title mula sa reigning champion Western Visayas. Sa NCR side, si San Sebastian stalwart Jomar Udtohan na nagsumite ng record-breaking run na 10.8 seconds sa finals ng Century Dash para sa Boys' Secondary Division. Nabura ni Udtohan ang 16-year-old palaro mark na 10.9 seconds na naitala ni Ronald Calaunan ng Cagayan Valley noong 1998. Ang 3 pang nag-ambag ng ginto para sa NCR ay sina Jaime Mejia, Gerard Christian Grafil at Ella Therese Sirilan. Pinagharian ni Mejia ang secondary boys' 400-meter hurdles, nang ibabaw si Grafil sa elementary boys' 400-meter hurdles, habang nag-reyna naman si Sirilan sa elementary girls' 400-meter hurdles. Samantala, patuloy na umuukit naman ang pangalan sa swimming competitions si NCR star Maurice Ilustre. 3 gold medals ang hinakot ni Ilustre sa elementary boys' division at ang mga ito ay ang 200-meter butterfly, 400-meter freestyle at 400-meter medley relay. Samantala, tumatayo namang most bemedaled athlete so far si Mary Queen Ibanez ng Ilocos Region sa paghakot nito ng 5 ginto sa archery competitions. Ito ay ng kanyang pagreinahan ang 30 meters, 40 meters, 50 meters, 60 meters at single fita ng girls' secondary competitions. Maging ang mga participating boxers dito sa Palarong Pambansa ay hindi naiwasang magbigay ng reaksyon sa hindi matuloy-tuloy na Manny Pacquiao-Floyd Mayweather Jr. super fight. Tila nadagdagan ang bilang ng mga kritiko ni Floyd Mayweather Jr. Sa aking pag-iikot dito sa lalawigan ng Laguna, ilang boxers at coaches na partisipante ng Palarong Pambansa ang halatang inis sa patuloy na pag-iwas ni Mayweather na labanan si Manny Pacquiao. Tingin ko kasi yung laban nila ni Hatton, yung si Hatton, yung sila ni Mayweather, parang 8 rounds lang yun. Tapos yung sila ni Pacquiao at saka si Hatton, 2 rounds na, kaya parang natatakot siya. Siguro sa bilis ni Pacman at magaling siyang umilag sa mga suntok. Sa tingin ko takot lang siya kasi maraming fan si Pacquiao at
kuan din kang speed din siya. Sa tingin ko, parang gano'n na rin na yung nga, takot siguro Mayweather na kalabanin si Manny. Siguro sa tingin ko rin, pira kasing nahabol niya. Klaro yan. Gumawa sa lahat ng mga paraan just to stay away from Manny Pacquiao. Bakit siya takot? Alam niya na di na kuha ang estilo ni Manny Pacquiao. Kabila nito, karamihan pa rin sa kanila ay tila pabor na unahin muna ni Pacquiao si Juan Manuel Marquez bago isunod si Mayweather. Gusto ko po si Marquez ulit para mapatunayan talaga na siya yung panalo. Si Marquez siguro. Kasi para makabawi siya. Mapatunayan niya na siya talaga yung champion. Para makaganti, yun lang. Si Pacquiao ay sariwa mula sa pag-ani ng lopsided unanimous decision victory kontra Timothy Bradley noong isang buwan. Habang si Mayweather naman ay galing sa questionabling major decision win kontra Marcos Maidana noong linggo. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, ready to rumble na si WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes sa kanyang mandatory title challenge. Isang araw bago ang kanyang bakbakan kontra Moises Fuentes ng Mexico. I won't be surprised if we knock him out, but we're prepared to go the distance for 12 days. Ganito kakampante si Ala Promotions founder Tony Aldeguer 2 araw bago ang rematch ni WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes kay Mexican mandatory challenger Moises Fuentes. Kwento ni Aldeguer na itama na nila ang ilang pagkakamali ni Nietes sa unang enkwentro kontra Fuentes kung saan tila kinapos ang kanyang prize fighter sa huling bahagi ng laban. I think this will be as close as the first fight. Depending on what he has on his mind, we have also in our mind, and we think we just made the mistake of really not making the follow-up. I mean, we plan to make it a good fight. I mean, we plan to win, definitely. Ibinalita rin ni Aldeguer na walang kinakaharap ng problema sa timbang si Nietes isang araw bago ang official weigh-in para sa ni Fuentes. No problem. He's not Casimero. Oo nga. What about his conditioning, boss? Oh, well, very good. No problem. I mean, I'm one person who never give any excuses win or lose. No, pero Snow, he is talaga in good condition. Ang title clash ni Nietes at Fuentes ay mangyayari sa MOA Arena sa Pasay City sa Sabado. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, sasalang si multi-titled long jumper Maristela Torres sa dibdibang training bilang paghahanda sa sinasabing kanyang final participation sa Asian Games na magaganap sa Incheon, South Korea sa darating na Setyembre. Sasalang sa dibdibang training sa susunod na buwan si Southeast Asian Games long jump queen Maristela Torres. Ito'y para sa kanyang last hurrah sa quadrennial Asian Games sa Incheon, South Korea sa Setyembre. Ang 33-year-old Olympian ay kasalukuyang nagpapakondisyon sa ilalim ng patnubay ni American coach James Lafferty at hangad niya na malampasan ang personal best na 6.71 meters sa Incheon Asian. Okay naman, maganda yung namin, strength and conditioning. Okay. So naniniwala ka na mas magandang performance maipapakita mo ngayon ever? Sana, malalaman na lang natin pag maglaro na. At dahil maganda ang kanyang training regimen, tiwala si Torres na makakaya pa niyang mag-uwi ng karangalan para sa bansa sa mga paparating na international meet. Kaya yan. Malalaman na namin sa first competition namin kung ano yung magiging condition. Ba't mo nasabing kaya mo? Kasi mas maganda yung pundasyon ko ngayon . Si Torres na kumopo ng ginto sa Asian Championships noong 2009 ay isa sa ipinagmamalaking produkto ng Palarong Pambansa Sports Fest. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Kasado na ang championship showdown ng San Mig Coffee Mixers at Talk and Text Tropan Texters sa final ng Commissioner's Cup. Ito ay matapos na dominahin ng San Mig Coffee Mixers ang Air 21 Express sa kanilang do-or-die semifinal showdown kagabi. May report si Dennis Principe.
Sa ikatlong sunod na tournament ay papasok sa finals ang Sunwing Super Coffee Mixers. Miyerkules ng gabi sa Araneta Coliseum ay tinapos ng Sunwing ang kampanya ng Air 21 Express nang manaig ang Mixers 99-83 sa deciding Game 5 ng kanilang PBA Commissioner's Cup Semifinal Series. Matinding depensa ang ibinato ng Mixers upang matiyak na hindi na mauulit ang inilaro ng Air 21 noong Game 4 kung saan nagbuslo ang France Pumarin coach squad ng 15 3-pointers. Bukod sa matinding depensa, ay balancing opensa din ang sinandala ng Sunwing nang 5 sa kanilang players ang umiscore ng double figures sa pangunguna ng 24 points ni James Mays. Sa panig ng Express ay tinapos ni Import West Spoon ang kanyang PBA campaign na may 21 points. Kakalabanin ng Sunwing ang early finalists at unbeaten team Talk and Text sa isang best of 5 final series na magsisimula Biyernes ng gabi sa Big Dome. Ito naman ay ikatlong sunod ng finals appearance ng Sunwing na simula noong Governor's Cup ng nakaraang season. Ito din ang 28th championship series ni Mixers coach Tim Cone, isang bagong record sa bimedal career ng American mentor na bumura naman sa 27 finals appearance ni legendary coach Virgilio Baby Dalupan. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, nagbigay naman ng kanyang opinyon si legendary PBA coach Tommy Manotoc sa bagong role na iniatang ng Barangay Ginebra San Miguel Management kay rookie coach Jeffrey Carriazo. Tila nangangamba si PBA Grand Slam champion coach Tommy Manotoc sa pagkakatalaga ng Barangay Ginebra San Miguel kay Jeffrey bilang chief mentor. Ito'y dahil sa kawalan ng proper head coaching experience ng dating assistant ni multi-title bench tactician Tim Cone. That might be a problem, but there are chances of it happening. No, he will have to adjust sooner. But he's always been a smart player. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Manotoc na sana'y hindi matulad si Carriazo kay former Petron Blaze Boosters head coach Olsen Racela na hilaw na nailagay sa hot seat kaya't hindi tumagal sa pwesto. I think that should be one of the things. It's hard. Very different being an assistant coach and being a head coach. So it would be advisable, no? That before somebody gets into the hot seat, no? That he's been able to feel what it is to coach, no? Si Manotoc ang isa sa pinakamaalamat na coaches sa kasaysayan ng PBA, kung saan kumopos siya ng 6 na titulo sa liga noong dekada 80. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Coach, inaasinta ni two-time PBA MVP Willie Miller sakaling magwakas na ang kanyang makulay na pagbabasketball. Bagamat masasabing may ningning pa ang kanyang basketball career, hindi naman maiwasan ni two-time league MVP Willie Miller na planuhin ang rutang tatahakin kapag tuluyan na siyang nagsampay ng PBA jersey. Sa grand launching ng bagong DTC mobile phones kamakailan, ibinunyag ni Miller ang asam na maging head coach balang araw. Oo, naman. Gusto ko may pason sa mga bata yung natutunan ko. At dahil nagabayan na siya ng ilang legendary coaches tulad nina Tim Cone, Yeng Giao at Yong Wichiko, kumpiyansa si Miller na makakaya niyang i-motivate ang mga players na ilabas ang tunay na talento sa loob ng hardcourt. Ayaw ko naman yung mag-coach ako tapos may makikialam sa akin. Di ba? Hindi, di ba? Kumbaga ba, di ba, syempre yung sa diskarte mo eh. Di ba? Doon kayo magkakagulo ng mga players pag gano'n. Di ba? Yung may doon ka matututo mangukin ng players, di ba? Not unless na ikaw yung may control, kaya mo sabihin yung players. Buhat nang pumasok siya sa PBA noong 2001. Si Miller ay nakapaglaro na para sa 6 na ball clubs, kabilang na dito ang kanyang present team na Barako Bull Energy. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Dumating na sa bansa kahapon ang import na gagamitin ng Barako Bull Energy sa paparating na Governor's Cup. Ito ay walang iba kundi si American Eric Wise na anak ni dating Tanduay at Utex Wranglers import Franco Wise. May report si Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimlat.
Nakihalubilo na sa team practice ng Barako Bull Energy si import Eric Wise. Isang second-generation import, ang 6'5" American ay anak ni former PBA reinforcement Francois Wise na dating naglaro para sa UTEX Wranglers at Tanduay Ram Makers noong dekada 80. Ayon kay team manager Rafi Casciao, ang malapad na katawan at maliksing kilos sa ilalim ang dahilan bakit nagdesisyon sila na kunin si Wise bilang import para sa season-ending PBA Governors Cup. Hindi ko matanda, basta galing sa Pac-12. Ang ulit ng laruan sa Luxembourg League. 6'6" ito, no? 6'6" sa US. 6'6" listed. Sa katunayan, maging si former Crispa Redmanizers hotshot Bogs Adornado ay labis na natuwa sa pagdating sa bansa ng anak ng dati nilang karibal. Magaling yun. Nampalis na yun dito. Ang tagal na laro dito yun. Mas matagal pa kay Beach yun. Pero marang bagong dati yun. Ano yun? Power forward. Naglalaro ng power forward yun. Naglalaro din ng press. Sa America, press at ang laro nun. Tapos, na-establish niya power forward. Magaling talaga yun. Post-up player yun. Samantala, nakatakda na rin dumating sa bansa ngayong weekend ang import ng Ginebra na si Zacchaeus Mason na dating naglaro para sa Chatonga Mocs sa USNCAA. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 18. Samantala, nakasikwat na ng otomatikong upuan sa semifinal ng season-ending PBA D-League Foundation Cup ang NLEX Road Warriors. Ito ay matapos na magsalansan sila ng 8 sunod-sunod na tagumpay. Isang panalo na lamang ang kailangan ng powerhouse NLEX Road Warriors para makumpleto nila ang elimination round sweep sa PBA D-League Foundation Cup. Ito'y matapos na palawigin nila sa 8-0 ang kanilang unbeaten start sa 10-team tournament. Katapat ang latest victim na Cebuana Luwiller Gems, pinamunuan ni Garvo Lanete at Ronald Pascual ang atake ng NLEX para bitbitin nila ang 40-31 advantage sa halftime. Pero pagpasok ng third kanto, biglang nag-alabang opensa ng Gems hanggang sa makadikit sila sa 2 puntos papasok ng fourth and final period. Mula dito ay halos hindi na naghiwalay ang dalawang teams hanggang sa magbaon ng back-to-back baskets sina Ola Adiogun at Kevin Alas sa huling 1 minuto ng laro. Tuluyang ilayo sa peligro ang NLEX. Ang final score 76-68, pabor sa mga prize dribblers ni NLEX President Rodrigo Franco. Si Ronald Pascual na pumukol ng 14 points ang top scorer para sa Road Warriors na naglaro ng wala si star forward Bobby Ray Park. Masaya, siyempre. Yung kalaban namin na Cebuana, good team yan. Nahirapan kami sa labas. Scouted kami. Kaya nahirapan kami. Hindi kami masyadong makalibre ni Garbo. Sa mga bigs namin. Bobby has his commitment in himself. He's preparing for the PBA. And he's still part of the team right now. He went to the States for training. So probably when we make it to the final, either semis or finals, he will play for us. Hopefully he will be back soon. We had lapses dun sa end game. We were not able to contain yung plano namin. And they were able to come up with a better set shots of good selection ng shots nila. Panalo, otomatikong nakakuha ng pwesto sa semifinals ng season-ending tournament ang NLEX. Bagay na labis na ikinatuwa naman ni team manager Ronald Dulatre. So it's a good win for us and one more win for this week. Ang kasalukuyang Foundation Cup ang magsisilbing farewell tournament ng NLEX Road Warriors sa Amateur League bago sila umakyat sa PBA sa papasok na 40th season ng liga. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Unang sagit-sig pa lamang yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo ngayong hapon. Sa aming pagbabalik, ang highlights ng 4th official day of action ng 2014 Palarong Pambansa dito sa Santa Cruz, Laguna. Sa 4th official day of action ng Palarong Pambansa, athletics ang nagbigay ng pinakamaraming ginto sa bilang na 18. Sinikap na makipaghagara ng mga Calabarzon student athletes sa Powerhouse National Capital Region pero umabot naman kaya sila.
Aramin natin ang sagot mula kay Dennis Principe. Nagpamalas ng lakas ang National Capital Region sa 4th day of Athletics Wars dito sa Laguna Sports Complex Track and Field Oval sa Santa Cruz, Laguna. 4 na ginto ang inangkin ng Big City athletes, bagay na nagpalakas sa kanilang tsansa na maagaw ang overall title mula sa reigning champion Western Visayas. Pinakamakinang sa NCR side, si Sunset Stalwart Jomar Udtohan na nagsumite ng record-breaking run na 10.8 seconds sa finals ng Century Dash para sa Boys Secondary Division. Naburan ni Udtohan ang 16-year palaro mark na 10.9 seconds na naitala ni Ronald Calauna ng Cagayan Valley noong 1998. Hindi po wala. Yung mga dati ko pong nakakalaban wala na po Kaya yung karamihan po ngayon, mga baguhan na lang po. Ang 3 pang nagambag ng ginto para sa NCR ay sina Jaime Mejia, Gerard Christian Grafil at Ella Therese Sirilan. Pinagharian ni Mejia ang secondary boys 400-meter hurdles, nang ibabaw si Grafil sa elementary boys 400-meter hurdles, habang nag-reign na naman si Sirilan sa elementary girls 400-meter hurdles. Samantala, nagkasya lamang sa 2 gold medals ang Western Visayas at ito ay courtesy ni na Mary Anthony Diesto sa secondary girls 100 meters at Noemi Sekita sa secondary 800 meters. Ang iba pang mga gold medal winners sa Day 4 ng athletics ay sina Kenneth Rafana ng Calabarzon sa secondary boys discus throw, Annalie Sinconique ng Northern Mindanao sa elementary girls long jump, Josefina Baloloy ng Calabarzon sa secondary girls 400-meter hurdles, Bernel Caabanda ng Davao Region sa elementary boys 100 meters, Christian J. Villa sa elementary boys shot put, Clarissa Enrico ng Calabarzon sa elementary girls 100 meters, Reni Caro ng Region 12 sa elementary girls 800 meters at KC Laguno ng Northern Mindanao sa elementary girls 800 meters. Sa Day 5 ay 15 gold medals naman ang nakataya sa athletics competitions ng 2014 palarong pambansa. Sa first day of swimming action, 11 ginto ang hinakot ng mga Manileño tankers. Ilan naman kaya ang kanilang nakolekta ang araw ng aksyon? Puntahan natin si Miss Cristabel De Leon sa Laguna Sports Complex. Hindi pa rin nagpapaawat ang National Capital Region sa Day 2 of action ng swimming competitions. At kung nagawa nilang duminahin ang unang araw ng aksyon, parang nagbabagang lumublob sa tubig ng Laguna Sports Complex swimming pool ang mga Manileño tankers. Pinamunuan ni secondary boys Bet Maurice Ilustre ang kampanya ng Big City Swimmers sa pagpopon niya ng 3rd gold medal. Nakamit ni Ilustre ang kanyang 3rd top podium finish nang angklahin niya ang langoy ng NCR boys sa 400-meter medley relay, kasama sina Brandon Singh, Alberto Batong Bakal at Miguel Barlisan. Nauna rito, nakabingwit si Ilustre ng ginto sa 400-meter freestyle at 200-meter butterfly. We're all happy kasi sa results, although yung iba hindi namin nakuha, but then lahat okay naman. Samantala, hindi rin nagpaawat si Diliman Preparatory School swimmer Amy Joy Saavedra sa pagtala ng panibagong palaro record. Naurasan si Saavedra ng 1 minute and 3.3 seconds sa preliminary heat ng girls 100-meter free para mahigitan ng halos 1 segundo ang dating pamantayan na nairehistro ni Jasmine Alcalde noong 2006. Ito ang ikalawang palaro mark na naitala ni Saavedra ngayong taon matapos basagin niya ang record ng girls 200-meter freestyle kahapon. Bukod kina Ilustre at Saavedra, nagpakitang gilas rin sa second day of action ng mga NCR tankers na sina Philip Joaquin Santos, Priscilla Lauren Aquino, Andre Pogyonco, Miguel Barlisan, Paula Kayanan at ang kanilang boys and girls 400-meter medley relay team. Samantala, tila nakakaramdam naman ng masabigat na hamon sina 2013 palaro record holder at former NCR top bet Regina Castrillo. Ito'y matapos na magdesisyon siyang lumipat sa Southern Tagalog team dahil sa natanggap na scholarship grant mula sa Brent School sa Laguna. Kasi hindi ko in-expect na first year ko magkaka-gold ulit ako. Actually, I'm not expecting too much from Erin kasi nga we just had a 1 week for preparation kasi 2 weeks ago she had injury, sa shoulder injury. So parang yung performance namin ngayon is not focused on physically, actually it's more on mentally and
mentally, psychologically na push, parang ganun naman. Nasa 30 golds ay pamimigay sa swimming competitions na tatagal hanggang bukas. Taon-taon ay patok ang bentahan ng mga souvenir shop sa palarong pambansa. At dito kaya sa lalawigan ng Laguna, gaano kabongga at attractive ang kanilang mga souvenir items? Tara, samahan natin si Miss Meg Sioson. Bukod sa ma-action at exciting games na masasaksihan natin sa Palarong Pambansa 2014 dito sa lungsod ng Laguna, magagandang shirts, makukulay na bracelets at keychains ang ilan lamang sa nilalaman ng souvenir shops na nakapalibot sa Laguna Sports Complex na nag-aalok ng madaming memento ng Palarong Pambansa. Kaya naman samahan ninyo ako silipin at alamin ang epekto na itong event na ito sa mga mangangalakal. Tara! Sa pagpasok ko pa lamang sa mahabang entrance ng Laguna Sports Complex sa Santa Cruz, Laguna, hindi ko naiwasang tumalon sa excitement dahil sa nagkalat na Palarong Pambansa souvenir shops at food stalls sa paligid. Dahil adventurous ako, minabuti kong maglakad at isa-isahin ang mga sari-saring produkto na talaga namang gusto kong bilhin. Kung karamihan po rito yung mga produkto ng nagkarlan, yung mga gawang nagkarlan ng mga candy. Yun po ang halos mga kinabubuhay sa amin na nagkarlan. Mga usual po yung espasol, yung mga ube. Makita niyo po naman sa amin booth. Yan. Lahat po yan sa amin. Mga t-shirt po. May sando din po na pambata kasi mga pangmatanda din po. Sa aking pakikipagkwentuhan sa mga nagbebenta ng mga souvenir items, napag-alaman ko na taon-taon pala ay inaabangan nila ang Palarong Pambansa dahil bukod sa masaya, nakakatulong pa ito sa kabuhayan nila. Para na rin po ma-promote yung aming produkto para mas malaking tulong din sa mga gumagawa ng aming mga produktong para ma-promote at makilala yung aming mga produkto. At higit sa lahat, ang mga ganitong klase ng pagdiriwang ay talaga namang nakakatulong sa turismo ng Laguna. Malaking tulong po sa aming mga taga na Laguna kasi ang mga produkto po dito na i-promote namin. Aba, hindi lang pala ako ang mahilig mag-shopping dahil pati ang mga atleta nakasabayan ko sa pamimili. Para po pag-uwi ko, mayroon akong mabigay sa mga kasama ko sa bahay. Nakikita mo alin mo pasalubong para sa T-shirt. Kasi mas matagal na nag-stay sa niya. Matagal siya masira. Tsaka pwede siyang itago. Bibili po ng pasalubong. Anong nakikita mo pasalubong na bibili para sa Mga kitchen po. Sino bibigyan? Mga classmates po. Paglalakad, napatigil ako at namangha sa magagarbong exhibits na nagre-represent sa bawat bayan ng Laguna. Gamit ang iba't ibang raw materials tulad ng mga eggshells, pinatuyong dahon, takip ng mga bote at iba pa. Dito lumabas ang creativity ng mga tubong Laguna. Tunay na one-of-a-kind na experience ang nadama ko habang namamasyal at namimili ng mga mementos ng Palarong Pambansa. Feeling ko, napawi ang pagod ko sa pagko-cover ng mga events. And I'm sure, pati mga atleta at delegado ay nalibang rin ng gusto sa mga attractions na ito. Taon-taon ay isa ang gymnastics sa mga disiplina na dinodomina ng National Capital Region. Pero hindi maikakaila ang banta na bit-bit din ng Southern Tagalog at iba pang mga rehiyon sa bansa. Alamin natin ang mga kaganapan sa event na ito sa pamamagitan ni Miss Meg Sioson. Superior technique at pagtitiwala sa sarili. Ito ang naging puhunan ni Manilena Regine Reynoso. Akot niya ng 5 ginto sa Secondary Girls Division ng Artistic Gymnastics sa University of the Philippines Copeland Gym sa Los Baños, Laguna. Tumapos sa gold medalist sa 4 events ng isang taon, muling nag-reyna si Reynoso sa uneven bars, balance beam, floor exercise at team competitions. Bukod pa rito, kumulekta rin siya ng ginto sa all-around event.
I've been training for the whole summer at 1 to 4 p.m. Just like everyone else, I didn't want to be too confident, but then all I know is that I did my best in everything that I did. Sa kanyang 5 gold medal haul sa palarong pambansa, walang duda na mataas ang kumpiyansa sa sarili. Nasusuong si Reynoso sa hamon ng Philippine National Games sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila sa susunod na linggo. Ang gymnastics competitions ay araw-araw na isinasagawa sa University of the Philippines Copeland Gym sa Los Baños, Laguna, ang isa sa 4 na satellite venues ng palarong pambansa. Ang Los Baños ay isang first-class urban municipality na sentro ng edukasyon ng lalawigan ng Laguna at maging ng Region 4. Dito matatagpuan ang pamosong UP Los Baños na umuukupa sa mahigit 36 acres ng bulubundukin at magubat na bahagi ng munisipalidad. Nagpakita ng warm hospitality sa mga delegates ng palarong pambansa mga taga Los Baños sa pamumuno ng kanilang ama na si Mayor Cesar Perez. At ngayon po mga kaibigan, kapiling naman natin si Mayor Cesar Perez ng Los Baños, Laguna. Sir, magandang hapon po sa inyo sa PTV Sports Live tayo. Likewise, magandang hapon sa inyo at sa nanonood sa estasyon ng PTV4. Sir, unang-una napansin namin na bagamat cameo lamang ho yung inyong role sa palarong pambansa, ilang mga events lamang ang nilaro, particularly sa UP, pero kayo po yung nagsagawa ng imbitasyon para ho sa mga rehiyon natin na magkaroon ng culture night. Ito po ating ginagawa ngayon. Yeah, talagang pinaghandaan namin kasi naglaro rin ako ng first hanggang 4th palarong pambansa, kaya binigyan din namin sila ng ganitong cultural night para naman maging masaya sila sa pagtigil sa Los Baños. 3 region ang nandito, Region 3, Region Mamiropa at saka ng Region 5. At po napansin ko na hinihingan ho performances yung po mga rehiyon na inyo po naimbita. Yeah, parang katuwaan ngayong gabi at ito ay bawat isang rehiyon ay merong performance na ginagawa ngayong gabi. Opo. Pero ba't ninyo naisipan nyo na to think na kumbaga hindi naman ho dito yung talaga napili na maging venue ng atin pong palaro? Okay, actually hindi nga yung pinaka-exactong venue, pero yung baseball at ibang event dito ginawa sa Los Baños. Kaya naman naisip namin to para naman maging masaya sila sa pagtigil sa bayan ng Los Baños. Pero kumusta po ba yung koordinasyon ninyo at saka po ng pamahalaang panlalawigan? Ayos lang. Ako nakikipag-coordinate sa mga tiga-DepEd. Yan. Pero ba't ganun Parang hindi ho yata kumbaga naka-align yung partisipasyon ng iba pa mga rin. Parang pinasok ko ba ng politika? Yun yung ito pong palarong pambansa? Ayoko magbigay ng comment. Sa akin, with or without coordination, nandito yung mga tao yan, kailangan pangalagaan natin sila. Pero kayo po, nagulat na ho kayo na bigla palang involve ang Los Baños dito po sa palaro? Kasi nga maraming nakabilan dito at yung baseball field kami rin na naghanda at yung iba ring mga event dito yung ginawa sa bayan ng Los Baños. Pero kayo po, how would you assess ito pong hosting ng Laguna? Ito pong palarong pambansa? Hindi ako makapag-comment kasi hindi pa ako nakakapunta mismo doon sa venue. Ang sa akin, ang iniintindi ko, yung mga tao nandito sa amin at saka yung mga event na dito ginagawa sa bayan ng Los Baños. So may pagkakataon ho ba na ito Los Baños magiging home din ng palaro o ng iba pa mga multi-sporting events balang araw? Pwede yun. Kasi meron kaming enough space at saka venue para sa different sports kasi nandyan ang UP. Okay. Pero ano pa ho ang mga inline sa inyo ngayong programa pagdating po sa sports dito sa Los Baños? Okay. Ang nagko-concentrate kami sa marathon kasi kita natin ang Ethiopia, Kenya, mahirap na bansa pero nakakapag-produce sila ng medal. Kasi yung event na yun hindi nangangailangan ng height, kailangan lang ma-develop habang bata. Opo, at saka maganda ho yung mga terrain ninyo ino-offer dito. At saka mga mountain bikers ho ba? Binubuksan nyo na rin ho ba sa cycling itong mga... Nagsisimula na rin kami sa mga bikers. Hindi lang yung mountain bikers, ma-develop natin yung mga kabataan sa sports na cycling. Other activities po outside of sports o aside from sports na nakalinya po para sa Los Baños? Marami kami mga activities dito. Ngayon, naka-prepare na rin kami para sa aming Banyamos Festival this coming September. Pero start na rin ang preparation namin yan. Maraming salamat po, Mayor Cesar Perez. Sir, baka may mensahe po kayo sa ating mga televiewers o imbitasyon ninyo para dalawin tayo dito sa Los Baños. Go ahead, sir. Yeah. Sa mga nanonood sa PTV4, ang aking na Tiga Laguna, habang
dito ang ating mga athletes, officials ng palarong pambansa. Ipakita natin ang kabawitan, kagandahang loob ng mga taga-Lagudeño. Ano pa ba contribution ninyo aside from the billeting and of course ito pong party natin ngayon sa mga delegasyon? Nagbigay kami ng cultural night para sa kanila ngayong gabi dahil gusto namin maging masaya sila. Sa kayo mga pag-aruga, no? Yeah. Okay, maraming salamat po, sir. It's a pleasure to have you in the show at sana po madala ulit namin ang napakaganda po bayan dito po sa Los Baños. Thank you. Si Mayor Cesar Perez po ng Los Baños, babalik po ang PTV Sports. Nagpamigay na rin ng medalyang ginto sa table tennis. Nasa Centro Mall sa Los Baños, Laguna si Miss Keisha Halili at narito ang kanyang report. Muling dinumina ng Region 6 ang team event ng table tennis competitions dito sa Centro Mall sa Los Baños, Laguna. Nilampaso ng quartet ni Jason De La Riarte, Peter June De La Riarte, John Nino Gayoso at Vince Oliva ang championship rival na Region 7 upang makopo nila ang ginto sa Secondary Boys Division. Sa kabilang banda, dinumina naman ang grupo ni Emmy Rose Dael, Mariela Mabacquiao, Angela Borbon at Gabriel Villanueva ang National Capital Region sa finals upang mapanatili nila ang titulo sa Secondary Girls Division. Practice araw-araw tapos training na mabuti na paniniwala sa Diyos po. Naku, ang iniisip ko po, ang Diyos na lang pong gumagawa ng mga tira ko. Sa kanya na lang ako nananalig po. Sa coach ko rin po. Kasi first time niya rin po. At gusto ko rin team, po. Siyempre. At sa team rin po. Gusto po naming manalo at para po sa coach namin. Naisip namin na kailangan namin manalo para syempre para makakasaya yung mga pamilya namin. Saka syempre palaro na tayo so parang magkakaroon ng name yung Western Visayas po para sa aming lugar po. Nagtitraining po kami at saka palagi po namin ino-obey yung coach namin kahit anong sabihin niya. At saka sa tingin ko po disciplinary po kami. Sa experience po kasi dinadala kami na may laptop po kasi sa akin. Tapos dinadala kami sa mga tournament. Even during the game, if we feel nervous, we tell each other to relax so that in the end, we can do our best and win or lose. As long as we know we did our best, that's good enough for us. Samantala, isang Grand Slam campaign naman ang nabullseye ni Region 1 Bet Mary Creed Ibanez sa archery competition Sports Complex Archery Lane sa Santa Cruz, Laguna. Winalis at ibinulsang lahat ni Ibanez ang mga gintong ipinamigay sa mga events na kanyang nilahukan. Unang napana ng Ilocana Archer ang ginto sa 30 meters bago niya dinumina ang kompetisyon sa 40 meters, 50 meters, 60 meters at single fita. Kapag masustain yung paggamit ng mga matataas na kalibre ng pana, baka posible na sa mga susunod na panahon, dito manggagaling yung mga susunod nating Olympians. Kasi kung naalala nyo, dalawa ng Olympians na nanggaling, galing din sila sa palarong pambansa. The Philippine Olympic gold may come from archery. So we're very serious about this. The leadership with PANA and Philippine Archery, the Philippine Sports Commission, the Philippine Olympic Committee is very supportive of archery. And we're looking towards 2016 for this one. Ang 5 gold medal haul ni Ibanez sa archery ay ang pinakamarami sa lahat ng mga sporting disciplines na itinatampok sa palarong pambansa 2018. Pumasyal si Miss Meg Sioson sa Laguna Polytechnic University sa Santa Cruz para ipaliwanag sa atin ng malalim kung ano ang sport na arnis. Alam mo ba yon? Narito kanya report. Eskrima, kali at kamagong. Itong ilan sa mga tawag sa arnis, ang katutubong martial arts na ipinagmamalaki nating mga Pilipino sa buong mundo. Unang ginamit ang arnis bilang armas pandigma ng ating mga ninuno. Pero ngayon, isang competitive combat sport na ang arnis na gustong matutunan maging ng mga dayuhan. At dahil purong Pinoy, inalam ko kung anong klase ng sport ang arnis sa tulong ni NCR Technical Trainer Alin Sehane. Arnis under Republic Act 1950. Ito po ay kinakarakterize by swinging, twirling, striking, accompanied by parrying and blocking techniques. Higit sa isang pares ng kahoy,
May iba't ibang uri ng sandata na ginagamit sa eskrima. At ang mga ito ay ang baraw, dahong palay, bolo at kamagong. Pero syempre, kapag kompetisyon, safe alternative apparatus ang ginagamit dito. Meron po tayong mga equipments na ginagamit. Sa pagdating po sa labanan, meron po tayong tinatawag na mga headgears, meron po tayong tinatawag na mga armor, at mula naman po sa bahagi ng mga katawan, meron po tayong mga arm guards, no? Meron tayong gloves para sa protection ng mga bata. Sa baba naman po, meron tayong tinatawag na mga groin guard, shin guards, at yung mga leg guards. May dalawang kategorya ang arnis, ang kata o likhang anyo. At ang laban o full combat. Tunay na nakakamangha ang mga nasaksihan ko. Pero paano nga ba pumupunto sa sport na ito? Sa full contact naman, meron tayong puntusan mula 1 hanggang 5 mula po sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang una pong 5 puntos ay siya po ang itinatalaga natin o dinideklara nating panalo. Seryosong sport ang arnis. Dahil higit sa pagiging competitive, maaari rin maging violente ang disiplinang ito kung hindi magagamit ng maayos. Kaya naman, minarapat kong malaman kung ano nga ba ang techniques na kailangan sa arnis. Napakaraming na techniques na pwede po nating maisama sa bawat manlalaro po na arnis, no? Kadalasan, ipinakikita po nito pagdating po sa likhang anyo. Halimbawa, ay yung kanila pong stage presence, no? Kailangan po na artistic execution, na their techniques like killing techniques, aggressiveness, no? Pinapakita rin doon. At ang maganda sa lahat, bukod sa nade-develop ang mind and body coordination sa arnis, madami pang benefisyong nabibigay sa mga practitioners ang sport na ito. Number 1, syempre, magiging physically fit ka. Ang mga bata namin nakakagain ng mga friends, not only in our place, but also in other places in our country. So, mas nagiging familiar sila sa mga different places sa Philippines. Aba, mukhang matinding pag-iensayo ang pinagdadaanan ng mga kalok dito sa palarong pambansa. Continuous training po kami, and then hinanda po yung player, not only physically but also mentally and emotionally para maging prepare sa palaro. Kaya naman, para maging matagumpay na estudyante ng indigenous sport na ito, required ang malinis na isip, diwa at puso ng isang eskrimador. Bagay na ipinakita ng mga artist athletes dito sa palarong pambansa 2014. Matapos na suungin ang matinding sikat ng araw, harapin ang pinakamabigat na hamon at labanan ang matinding pagod sa preparasyon. Tamang po tunay na nagsisimula ang landas patungo sa tagumpay ng mahigit 8,000 student athletes mula sa 17 rehiyon ng bansa. Samahan niyo po kaming muli bukas para sa 5th official day of action ng 2014 Palarong Pambansa. Mula po dito sa lalawigan ng Laguna at sa tulong ng Department of Education, Ted's Kitchen by Monday Chefs, Bonitos Bar and Restaurant, Axel 316, Baracobol Energy, Rayleigh Tours and Travel at Ever Bilena. Ako po si Snow Badwa at bago po tuluyang magwakas ang ating programa, belated happy birthday po sa ating mga kasamahan sa PTV Sales na sina Robert Dan, Eric Go at Kat Horado.